Bakit may picture kami ni Tita Ofelia? Anak ng Tita Ofelia mo to. Hindi ikaw tong batang to. Sumakabilang buhay na siya. Siya si Lara. Bakit ko siya kamukha? Kasi minsan, aksidente, nagiging magkamukha talaga ang mga tao. Hindi ba, Ofelia? Hindi ikaw tong batang ito. Oo, Cindy. Ibang bata yan eh. Si Lara yan. Daddy? Sino si Lara? Si Lara, anak ng Tita Ofelia mo. Nung nakita ka namin, kawig na kawig mo siya. Pero patay na siya eh. Kaya huwag mo na siya isipin. Kaya ba naging crazy si Tita Ofelia dahil namatay si Lara? Ang Tita Ofelia mo mabait. Pero namatayan lang siya. Pero hindi siya ang dahilan kung ba't namatay yung anak niya. Anak, sakali may makita ka pang mga pictures na ganito, ilapit mo sa akin, ha? Ako mag-i-explain sa'yo. Daddy, alam mo, sabi sa akin ni Tita Ofelia, magaling daw ako magpalipad ng saranggola. Ikaw daw ang nagturo sa akin. Si Lara yun, anak. Yung anak na yun. Ikaw, hindi ka mahilig magsaranggola. Nako, iba hilig mo. Sa bagay, I like dolls. Natutuwa kasi akong laruin eh. Ophie, pwede ba kita makausap dun sa nangyari kanina? Ano pa bang pag-uusapan natin tungkol doon, Leandro? Di ba, nalinaw ko naman kay Cindy na hindi ko siya anak? Sabi ko nga, di ba, ibang bata naman yung nandun sa picture. Ophelia, alam ko masakit. Naiintindihan kita. At gusto ko rin magpasalamat sa'yo sa lahat ng pag-iintindi mo sa amin na hindi mo ginagawang komplikadong sitwasyon. Pakiusap ko lang. Huwag masyadong binabanggit si Lara kay Cindy. Ophelia, huwag mo ipilit na iisa sila. Gusto ka namin pagkatiwalaan ni Bessie. Leandro, hindi ko naman pinipilit eh. Hindi rin naman ako naghahabol kay Cindy. Akala mo ba nung nawala sa akin si Lara lang ang nawala? Pati kayo naman ni Bessie nawala rin sa akin eh. At ngayon na bumalik na kayong lahat, naging sobrang masaya na ako. Sa tingin mo ba manggugulo pa ako? Gusto ko lang din naman na maging buo ulit ang pamilya natin eh. Oo, Ophelia, naiintindihan kita. Kaya hindi ako magsasabi kay Bessie. Ayoko rin siya mag-worry. At ayoko na magulo tayo uli. Bakit? Ano bang hindi ko alam? Tsaka bakit tayo magugulo ulit? May problema ba? Wala. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa pag-aalaga. Bessie, naisip ko kasi baka mag-aral na lang ako kung paano magmasahe para mamasahin ko lagi yung paa mo. Ophelia, hindi mo kailangan gawin yun. Kontento na ako na kasama ka namin dito. At pwede kitang pagkatiwalaan pagdating kay Cindy. Okay na ako doon. Salamat, Bessie, ah. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Ophelia. Sa pag-aalagang ginagawa mo sa aming lahat. Naiinis ako sa sarili ko. Nagawa akong magsinungaling kay Cindy. Pero Ofelia, sinabi ni Leandro, ang alam natin lahat, na si Cindy kamukha ni Lara. At patay na si Lara. Hindi yun, Andrew eh. Kung makita mo lang si Leandro,
Grabe yung takot sa mga mata niya. Para siya nakakita ng multo nung makita niya yung litrato namin dalawa ni Lara. Lalo tuloy lumalakas ang kutob ko na si Lara at si Cindy ay iisa. Wala tayong magagawa. May hawak na papel si Leandro. Hanggat hindi ka naaalala ni Cindy, hindi siya si Lara. Andrew, alam mo ba, Andrew, nung kausap ko na si Cindy, nung nagtatanong na ako tungkol sa nakaraan niya, ramdam na ramdam ko. Andrew, siya si Lara. Nagsasabi ako ng totoo at gagawin ko ang lahat para maalala niya na akong ina niya. Ophelia, alam kong yan ang plano natin. Pero kailangan mo magdahan-dahan. Pag nalaman nila yung gagawin mo, ilalayo nila sa'yo si Cindy. Leandro, palaging nasa palengke si Janet. Lalandi lang ng mga customer nila. Mukhang wala talaga siyang pakialam kay Cindy, pare. Hindi kaya... Baka kasi may kumikilos na iba para sa kanya eh. O baka mali lang tayo ng hinala. Siguro totoo nga yung sinabi niya na wala talaga siyang pakialam kay Cindy. Wala talaga siyang inutupag kung di maghanap ng lalaking mayaman para sa sarili niya. Eh, kung titignan mo naman pare, nasa dugo niya yun eh. Di ba nga nagawa niyang iwan si Lara dati? Kaya lang naman bumalik yun dahil dun sa hapon niya eh. Pati ngayon, iwan din siya ngayon. Sana tumigil na siya. Para matahimik na kami mag-asawa. Pero pare, si Ophelia, alam mo namang hindi basta-basta titigil siya. Nagpalaki kay Lara eh. Natatakot lang ako sa pwede niyang gawin. Saka pala, may iba tayo. Si Bessie, kailan ba siya makakalakad? Bessie? Bessie, ano kailangan mo? Okay lang ako. Kaya kong gawin ito mag-isa, Ophelia. Bessie, hindi naman ako si Leandro eh. Alam ko na kapag nandito siya at kasama mo, nagpapanggap ka na kaya mo lahat. Pero ako lang naman to eh. Okay lang naman sa akin na makita kong mahina ka eh. Hindi ako mahina, Ophelia. Hindi lang ako kasing lakas ng dati. Kaya pwede ba? Huwag mo akong paawaan. Gusto ka nang maligo? Pakihanda yung banyo. Ako nang bahalang pumili ng susuotin ko. Sabi ng doktor, kailan ka raw makakalakad? Wala siyang binigay na specific date. But I'm really hoping that it's gonna happen soon. That's good news, Bes. Mahirap lumaban ang nasa wheelchair. Wow. Thanks for indirectly telling me na wala akong kwenta. Na I'm helpless. Bessie, wala naman kaming bad intention by saying that. Diana's right. Kailangan mo nang magpagaling. Para mabantayan mo na si Cindy. Oo, at least mabantay mo pa si Ophelia. Eh ano ang gagawin ko? Nahihirapan nga akong maglakad. Napapagod na rin ako na palagi ako nakaasa kay Leandro. Na hindi ako makagalaw unless may magtutulak ng mga gulong na to. Bes, okay lang naman mag-emo, pero kailangan mo na rin magdali or else. Or else what? Baka matalo ka sa laban niya ni Ophelia. Remember, kayang-kaya niya nang kunin si Cindy anytime.
Ako ang mahal ni Cindy. Ako ang mami niya, kaya ako pa rin ang pipiliin niya. Pero hanggang kailan? Cindy! Anong ginagawa mo? Mommy? Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapalipad ng ganyan? Akin na yan! Akin na yan! Saan mo ito nakuha, ha? Saan mo nakuha itong laruan na to? Napulot ko lang po, Mommy. Bakit, Mommy? Anong problema? Hindi ka dapat naglalaro ng ganito. Hindi mo alam magpalipad ng kite, okay? You're not supposed to be playing with this. Pero hindi mo ba nakita, Mommy? Munti ko na mapalipad. It almost flew. No! No! Come here. Halika dito. Makinig ka sa akin. Hindi ka dapat naglalaro ng ganitong laruan. You don't like kites. Dolls lang ang gusto mo, anak. Dolls lang ang meron ka. Pero, Mommy... Cindy, huwag ka makulit. You listen to me. Ayaw mo ng kites, ayaw mo ng farm, ayaw mo ng plants, ayaw mo lahat yan. Ang gusto mo, dolls lang. Manika, anak, kaya ka nga merong dollhouse, diba? Kaya nga ang dami-dami kong biniling dolls para sa'yo. Diba? Anak, I don't want you playing with kites ever again. Okay? Dolls lang yung gusto kong laruin mo kasi yun lang naman talaga yung gusto mo. Gusto mo ba maglaro tayo? Do you wanna play with mommy? Huh? Andrew, dumating na yung araw na pinagdadasal ko. Alam mo, mabait na sa akin si Cindy. Hindi na nga niya ako inaaway eh. Pagkatapos, hindi na rin niya ako tinataboy ngayon. Sana magtuloy-tuloy niyan, Ophelia. At sana mo makuha mo na siya. Wala na kasi akong balak kunin si Lara. Sa nakikita ko, okay naman siya dun kanila, Bessie eh. Kaya Andrew, ako na lang yung makikisama para sa anak ko. I'm afraid mukhang slow ang reaction ng katawan mo sa therapy, Bessie. We're seeing months bago magkaroon ng significant progress. Dok, wala na bang ibang paraan? Gagawin natin lahat para makalakad ka ulit. Pag natapos na to lahat, ayusin na natin yung kasal natin, ha? Oo naman. Mukhang nagkakalambingan kayo ng girlfriend mo, ah. Sali naman kami. Siguraduhin mo lang maayos trumabaho yung mga tao mo. Huwag ka mag-alala. Pagising natin bukas, good news ang babalandra sa ating dalawa. Ang sabi ko sa mga tao ko, huwag nilang tigilan. Baliwin nila kung kaya.